Mga kababayan, si Kamanong po, inyong lingkod. Nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi. At madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo mga tambay. Ito po, komentuhan po natin. Ito po si Congressman Pulong Duterte mga tambay ay ipinakita po niya yung kanya pong ginawang testing dahil nga po yung paglabas po ng issue na pinaputok po ni Senator Amy Marcos na talagang pinatotohanan niya po na matagal ng panahon, napakatagal na po. Kabataan pa lang ay gumagamit na po ng pulburon ang kanyang kapatid na tinatawag niya pong bongit at bangag. At kasama rin po ang buong pamilya halos ay lulong po sa pulburon. At napakarami rin po niyang binanggit. May mga artista pa. Hindi po ba? At meron din po sagot dyan. At pilit pong ipinagtatanggol po nung aso at tinatawag din pong garbage in, garbage out ng Vice President. Pakinggan po muna natin itong kay Congressman Pulong at isunod po natin yung garbage in, garbage out na tigas po ang pagtatanggol doon po sa Malacanang sa issue po ng bongit, sa issue ng pulburon. At syempre po sa issue po ng hair follicle testing mga tambay. Pakinggan po natin ito at panoorin. Alam mo ba na may isang piraso ng lupa sa... Naniniwala si Representative Paulo Duterte ng Davao City na panahon na para malaman ng publiko ang katotohanan matapos na ibulgar ni Senator Amy Marcos na gumagamit ng pinagbabawal na gamot si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa mambabatas, kung totoo ang sinasabi ni Senator Amy Marcos, nararapat na malaman ng mga Pilipino ang katotohanan at hindi ng mga palusot. Sinabi pa ni Congressman Pulong Duterte na buhay at kinabukasan ng mga anak ang nakasalalay dito, kung kaya nararapat lamang umano na nakasisiguro ang bayan na ang namumuno sa bansa ay may sapat na kakayanan at hindi mga bagag. Ayon pa sa kongresista na ilang taon na nilang pinanawagan ang hair follicle drug testing sa lahat ng government official. Hindi mo ito bago, hindi rin personal, ito'y para sa transparency at integridad sa pamalaan. Para sa mga tiga-unang distrito ng Davao, para makita nila yung mga candidates nila na di gumagamit ng droga. At papaalam ko lang din sa mga botante ng mga tiga-Davao na huwag lang yung drug testing na nyo, yung accomplishments ng kandidato, yung capacity to serve the people of Davao, pati yung tingnan ninyo. Baka magalit akong doktor. Ako si Jong Manlapas para sa DZRH Radio Bat. Yan po, ibinalik tanaw po natin yung ginagawa po ni Pulong mga tambay. At tingnan naman po natin mga tambay kung kaya pong gawin ng Malacanang. At ito naman po ang pagtatanggol po ng Malacanang sa mga issue po ni Bongit at ni Bangag na tinatawag ng Vice President. Pakinggan po natin ito mga tambay. Veterano yan, Marine siya. Is it the right time to for PBBM to do a hair follicle test? Kasi kanina po may post po si Senator Amy Marcos, sabi niya kakasa siya doon sa DNA test, basta kakasa din sa hair follicle test si PBBM. Same station? Yes, Net 25. Yes. Ulitin natin. Uulit-ulitin natin, hindi po tayo magpapadala kung ano ang sinasabi ng mga maiingay. Matagal na po itong naresolba. Uulit-ulitin ko paulit-ulit. Ang Pangulo po ay malinis at ang Pangulo po ay hindi magpapadala sa anumang pag-uudyok. Pag-uudyok ng mga destabilizers, pag-uudyok ng mga obstructionists na walang gagawin kundi magbigay ng mga kondisyon, magbigay ng pag-uutos sa Pangulo kahit hindi na po ito naaayon sa kanyang pagtatrabaho. Is it the right time to for PBB? Nakita niyo pa mga tambay, kahit po ganyan po talaga pagka po gumagamit ka ng pulburon mga tambay, lahat po ng dahilan ay gagawin mo para po mapagtakpan mo, di ba? Kahit po kahiya-hiya ka na sa buong mundo. Kahiya-hiya ka na sa buong mundo, pinag-uusapan ka na nga sa buong mundo.
Hindi po ba? Ito po mga tambay. Isa pa. Pakinggan po natin. Ibang klase. Marcos, bakit mo? Hindi mabigat ang aligasyon ni Senator Amy. Walang basihan. Kwentong walang kwento. Kwentong kutsero. So bakit magkakaroon ng pag-aalala? Ang mga miyembro ng AFP. Wala, hindi dapat seryosohin ang mga aligasyon, Senator Amy. Isa lamang itong ingay. Isa lamang itong ingay. Pang-file ka lang ang kaso! Walang warrant to pare! Ano muna sa akin? Ang mga kliyente, wala na ako! Isda! Ano ka ba mo? Parang kang lang pera? Yan ang mga abusado? Sigaw-sigawan mo ako. Sigaw-sigawan mo ako. Ikaw, hindi ka naniligaw, hindi ka nanlalagyan ng kliyente. Pasensya na po. Isa lamang itong ingay. Hindi mabigat ang aligasyon ni Senator Amy. Kita nyo ba? Walang basihan, ha? Pero may inaabot po. May inaabot po na maliit na, I think, parang nakabalot po sa maliit na sachet o naka-plastic yata, umano. At dali-dalian po na ibinulsa ng Pangulo, mga tambay. At isa lang daw po ingay yan. Nakita po natin yung ginawa po ng ating mga kabayan vlogger. Dinala po siya sa palengke dahil napakaingay niya po eh. Dahil nag-viral din po yung kanya pong ingay doon po sa munisipyo yon, mga tambay. Parang meron siya pinagtatanggol yata ron. Hindi, baka ang pinagtatanggol niya ron mga grupo yata na makakaliwa umano. Dahil yan daw po, sabi ni Ka Eric, ay nasa kabilang panig daw po yan. Yung kay Ka Eric umano. Nakita niyo mga tambay. Nakita niyo po, si Congressman Pulong, ipinakita sa taong bayan, ipinakita po doon sa kanya na paglilingkuran sa Davao City bilang siya po ay representative po ng Davao City. Pinakita niya po naka-televise. Ipinakita rin po ang result. Yung kanya pong hair follicle test. Di po ba? Bakit? Itong Pangulo, pinag-uusapan ka na at kahiya-hiya ka na sa buong mundo. Pero hindi mo pa rin magawa. Simple lang. Kung talagang malinis ka, wala kang tinatago. Di po ba? Mas gugustuhin pang tawagin kang bongit ng iyong kapatid. Gugustuhin pang tawagin ka sa buong mundo. Ang tawag sa iyo, bangag. Mas okay lang sa iyo yun? Na gano'n na maging bansag sa iyo? Di po ba? Na binabansagan ka ng bongit, binabansagan ka ng bangag, ayaw mo pa ring ipagtanggol ang iyong pagkatao. Sasabihin lang, ang magsasalita lang yung iyong aso, yung tinatawag ng Vice President na garbage in, garbage out, na tigas ang tanggi at wala na raw dapat patunayan. Kapatid na nga mismo yung kapatid na nga mismo ang nagsabi. Di po ba? Kapatid na mismo. Yung mismo kapatid ay nagsabi na, dapat nga, ora mismo kinabukasan ginawa mo na pati ang kapatid mo ay hindi nagsasabi ng totoo. Ipamumukha mo rin sa kapatid mo. At ang taong bayan, magbabalik ang tiwala sa iyo ng taong bayan, lalong-lalo doon sa issue na gumagamit ka ng pulburon. May issue ka na nga doon sa pagnanakaw Di po ba? May issue ka na sa pagnanakaw, may issue ka pa rin sa pulburon. Kaya nga sinasabi ng taong bayan na sinasabi po natin ay talaga pong magkakambal yan. Lagi po magkasama yan. Di ba? Pagka magnanakaw, gumagamit ng pulburon ng karamihan dyan. Dahil nga po kailangan nila ng pambili ng pulburon. Kaya nga nagnanakaw sila. At meron pang tinatawag na isang bansag. Hindi lang po yung pagnanakaw ang lagi pong magkasama. Isang magnanakaw at isang gumagamit ng pulburon. Lagi rin pong magkasama, alin? Yung sinungaling at magnanakaw. Lagi rin pong magkasama yan. Kaya nga po nakita po natin
Parang yun po ngayon ang lumalabas. Laging magkasama. Yung magnanakaw na gumagamit ng pulburon at meron naman po isa, tigas naman po ang pasinungaling. Sanay naman po magsinungaling yung isa na napakadalas po magsalita na tinatawag na garbage in, garbage out ng Vice President, mga kabayan. Yan po. Hindi po matitigil ang issue na yan. Di po ba? Kaya nga lang po nag-uubra ang ginagawa nila at nananatili pa sila at nasasabi pa nila na sila'y malinis kasi nananatili pa rin po kasing tulog, bingi, pipi at bulag ang mga men in uniforms, generals po natin. Mas gusto pa nila na meron silang commander-in-chief na gumagamit ng pulburon at tinatawag na bongit ng kanyang kapatid. Mas gusto pa nila. At mas gusto rin po ng AFP na kahiya-hiya sila sa buong mundo. Bagay, mas pinili yata ng AFP yung pakinabang kaysa ron sa dignidad at prinsipyo. Hindi kaya. Mas importante na po yung pakinabang umano kaysa po sa prinsipyo at dignidad at pagtatrabaho sa taong bayan. Na yun po ang pangunahin po nila na trabaho sa atin dahil nasa konstitusyon po yan na tayo po ipagtanggol at lalong-lalo ang ating kaperahan at lalong-lalo po hindi po sila papayag na magkaroon po ng commander-in-chief na gumagamit na illegal na pulburon at bangag at tinatawag na bongit ng kanyang kapatid. Hindi po ba? Yan po mga kabayan na nasaksihan po natin yung ginawa po yung ibinalik tanaw po natin yung ginawa ni Congressman Pulong dahil nga po napapanahon po ang issue. Pero pagdating naman po sa Malacanang, nakita naman po natin kung paano po nila itanggi. At hanggat maaari mga tambay, ay kalimutan na po ng Pilipino yung bisyo po na nasasangkutan ni Bongit. Sikat na po tayo sa buong mundo, mga kababayan. Nakakahiya po. Pero sila naman po kasi hindi marunong mahiya. Dahil ang gumagamit po ng pulburon ay never na po yung mahiya. Makakapal na po ang hiya niyan. Makakapal na po ang mga pagmumukha niyan. Kaya nga po sanay na sanay po yung ngumiti lang, ngumisi. Ngingisihan ka lang yan. Diba? Wow, pare! Ang lakas ng tama. Wow! Di po ba? Parang ganun lang yan di ba? Ang lakas ng tama. Walang problema. Wala. Para tayong nasa heaven. Walang problema. Wala tayong intindihin problema. Malakas ang tama. Ganun po ba mga bayan? Maraming salamat po sa nagusto po na ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. Thank you po sa inyo. Sa mga nagko-comment, like, share, subscribe. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. At syempre po, sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, thank you rin po sa inyo. Shoutout po sa inyong lahat. At syempre po, ipanalangin po natin sa ating bansa na sana po magwakas na po. Matapos na po ang mga kawalangian at mga kademonyo pong ginawa nila sa ating bansa. Lalong-lalo po nagkaroon pa tayo ng isang maglilingkod daw, may bisyo pa na pulburon. Sana po matapos na po ang ginawa po nilang kasamaan sa ating bansa. At ganun din po mga tamay, isama po natin, tayo po magdasal lahat na tayo po lahat ay maingatan ang ating buong sambayanan. At ang pamilya Duterte po ay maingatan din po tayong lahat sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis, mga kababayan. Maraming salamat po sa mga dasal po natin. At ingat-ingat po mga tambay. Paalam. Bye-bye.